Good morning, class. I'm your teacher in social study today, and I'm teacher Margaret. And now, our lesson is all about portfolio. So first, what is portfolio? Portfolio, ito yung dito natin nilalagay yung mga activities, yung mga written works, output, yung mga project natin. Sa buong taon, dito natin siya nilalagay or iniipon. So first, what is graphic organizer? Ito yung ginagamit upang mas makita or mas maintindihan yung mga impormasyon tungkol sa kasaysayan at sa lipunan. In a visual graphic organizer, there are three parts. First is historical timeline, comparative charts, and third is thematical maps. First is historical timeline. So ano nga ba ito? Ang historical timelines, ito yung dito mo lang sinusulat yung mahalagang pangyayari and pinagkakasunod-sunod mo sila ayon sa mga date para mas maintindihan yung isang information. Second is the comparative charts. Ito naman yung paghambing sa isang bagay para mas maintindihan and mas makita yung pagkakapareho at pagkakaiba nila. Third is the thematic maps. Ito naman ay hindi lang basta-basta isang maps dahil dito makikita mo yung isang population ng isang bansa or lugar, yung kanilang economics, yung kanilang mga product, and yung kanilang weather. Second is critical thinking and writing. So, ano nga ba ito? Ito nagsasabi na kaya nating mag-isip ng malalim at makapagbigay ng opinion sa iba't ibang issue dito sa ating bansa. And there are three parts of critical thinking and writing. There are reaction paper, position paper, and reflective journal. So first is the reaction paper. So ano nga ba ito? Ang reaction paper, ito yung pagbibigay ng saloobin or nararamdaman pagkatapos ng manood ng balita. For example, si teacher nagbigay ng isang kwento. And habang pinapanood mo yung kwento na yun, ano yung naging saloobin mo or yung naramdaman mo? Second is the position paper. Ito naman yung pagsusulat kung ikaw ba ay isang ayon or hindi sang-ayon sa isang balita or sa isang issue. It's the reflective journal. Ito naman yung pagsusulat ng kung ano yung natutunan mo sa isang subject or sa inyong discussion ngayong umagang ito. And community and advocacy project, and there are three parts. First is the advocacy procures, interview, and the photo essay. So first is advocacy procures. So ano nga ba ito? Ito yung nagbibigay sila ng flyers sa mga tao para magbigay ng information sa gagawing project or sa mga gagawin nila sa isang barangay kaya community service. Second is the interview. So ano nga ba ito? Ito yung mag-interview sila ng mga tao para malaman nila kung ano yung mga kailangan nila. Third is the photo essay. So ano nga ba ito? Ito naman yung gumagamit sila ng picture para ipakita sa mga tao para mas madali nilang maintindihan kung ano yung tinutukoy nila. And in portfolio, there are advantage and disadvantage. First is the advantage, and there are 5 advantage in portfolio. First is the showcase growth over time. Second is the encourage reflection. Third is the assess complex skills. Fourth is the provided authentic assessment. And last is the individualized evaluation. And let's proceed in disadvantage of portfolio. First is the time consuming for teacher. Second is subjectivity grading.
Third is storage and management issue. Fourth is difficulty standardize. And the last one is the potential student resistance.